Ngayon, ipinagbawal na ng Azerbaijan ang dalawang Iranian media outlets, ang Sahar TV at ang Mehr News Agency, na inaakusahan nilang nagsasagawa ng propaganda laban sa soberanya at teritorial na integridad ng bansa. Laban ito sa pambansang seguridad. Sinabihan ng mga Azerbaijani na mamamahayag na agad na itigil ang pakikipagtulungan sa mga nasabing organisasyon. At ang hakbang na ito ay direktang ganti sa ginawa ng Ministeryo ng Intelihensya ng Iran na tinawag ang pambansang broadcaster ng Azerbaijan na Aiz TV bilang kalabang media. Ngayon, makakasama natin si Zaki Dov, pamunahing tagapayo sa Center of Analysis of International Relations ng Baku. Salamat sa pagsama sa amin. Salamat sa pag-imbita sa akin. Gaano na ba kalala ang sitwasyon sa pagitan ng dalawang bansang ito? Sa totoo lang, sa kabuuan, kung susuriin ang kasaysayan ng ugnayan ng Azerbaijan at Iran, lalo na pagkatapos ng ikalawang digmaang Karabakh nitong nakaraang 5 o 6 na taon, ang kasaysayan ay naging medyo, sabihin na nating magulo, may mga pagtaas at pagbaba. Lalo nang nakita natin ay na may mga particular na anti-Azerbaijani na grupo sa loob ng Iran. Lalo na yung mga konektado sa mga institusyong pansiguridad na pinamumunuan ng SIPA na aktibong nagpapalaganap ng anti-Azerbaijani na retorika, nakikialam sa mga panloob na usapin ng Azerbaijan. At una sa lahat, kailangan nating banggitin ang ilang mga media outlet na may kaugnayan sa Iran, mga ahensya ng balita tulad ng Tasnim, Mehr Agency, Sahar TV. Patuloy at walang tigil silang nagpapalaganap ng retorikang laban sa Azerbaijan. At sa parehong oras, ang nakita natin ay yung mga sektor sa Iran, yung iba lalo na konektado sa seguridad at SEPA ay parang sila hindi nila matanggap ang geopolitical na realidad na nilikha ng Azerbaijan matapos ang ikalawang digmaan sa Karabakh. Lalong tumindi ang tensyon sa relasyon matapos ang teroristang insidente noong Enero 2023 sa embahada ng Azerbaijan sa Tehran. Ngunit matapos maupo sa kapangyarihan si Masoud Pezeshkian, 2 beses siyang bumisita sa Azerbaijan at pagkatapos nito, may mga senyales ng normalisasyon. Ngunit kakaiba pa rin ito. Noong Marso 2026 nang tamaan ng drone ng Iran ang paliparan sa Nakhchivan. Kaya pero biyong pa man, kahit nung panahong yon, simikap ng Azerbaijan ayusin ang kusot sa mga pag-uusap ng mga presidente at kalihim ng panlapas na ugnayan. Ngunit hindi natin masasabi na ganap ng normal ang lahat dahil hanggang ngayon may ilang personalidad sa Iran na aktibong nagpapalaganap ng retorikang laban sa Azerbaijan. At sa huli, nakita natin ang nangyari ilang araw lamang nakalipas nang magpasya ang ministro ng intelihensya ng Iran na isaba ang pambansang telebisyon ng Azerbaijan sa listahan ng mga tinatawag na mapanlabang media. Pero sa totoo, hindi talaga aktibo ang pambansang telebisyon ng Azerbaijan sa, sabihin na natin, propagandang laban sa Iran. May ilang mga programa na pinapalabas sa telebisyong ito kung saan ang mga eksperto mula sa iba't ibang larangan ay nagtitipon at sabihin na natin ipinapahayag nila ang kanilang mga opinyon. Pero di naman ito konektado sa hinggil sa sinadyang pakikialam sa panloob na usapin ng ibang estado. Ngayon, ang Azerbaijan ay ipinoposisyon ang sarili bilang kaalyado ng kanluran, habang nananatiling may komplikadong ugnayan sa Russia at Iran. Ang pagbabawal ba sa Iranian media ay nanangahulugang pumili ng panig? Ano ang panganib sa Baku kung magdesisyon ang Tehran na tumugon ng higit pa sa mga pagtatalagang ito sa media at lampas sa nag-iisang pag-atakeng nakita natin? Sa tingin ko, kung magiging tama tayo, hindi natin masasabi na ang Azerbaijan ay ganap na nakatuon sa kanluran. Dahil ang Azerbaijan ay sinusubukan na magpatupad ng isang pulisya na multivectoral na ang layunin ay magkaroon ng magagandang relasyon sa lahat ng bansa, sa lahat ng panig, nang walang, sabihin na lang natin, pagkampi sa isang panig. At ang Azerbaijan ay matatagpuan sa isang komplikadong geopolitikal na lugar kung saan sa isang banda ay naroon ng Russia, naroon ng Iran, at may iba pang mga bansang nagkakompetensya. Kaya naman, ang balanseng multivektoral na polisiya ang pinakapragmatikong paraan. Sa Iran, kailangan kong ulitin na sa Iran,
Nakikita natin na may malinaw na pagkakabahabahagi sa hanay ng kapangyarihan sa Iran. At wala pang iisang opinyon at pamamaraan pagdating sa patakarang panlabas at patakarang pangsiguridad ng Estado. Sa isang banda, nakikita natin ang ilang positibong sinyales mula sa mga personalidad tulad din ng Masoud Pezeshkian, Abbas Araghchi at iba pa. Pero sa kabilang banda, tuloy pa rin ang anti-Azerbaijani na retorika mula sa mga institusyong pangseguridad na pinangungunahan ng SEPA, ng Ministro ng Intelihensya at iba pa. Kaya naikatanot natin ang malinaw na pagkakahati sa loob ng hanay ng kapangyarihan sa Iran. At dahil dito, ang nangyari kamakailan ay ang pagdagdag ng telebisyon ng Estado ng Azerbaijan sa listahan. Hindi ibig sabihin nito na magiging masama ang relasyon, pero hindi rin ibig sabihin na ayos na ang lahat at may ganap na normalisasyon. Umaasa kami na malalampasan ang mga hadlang na ito at magiging normal ang relasyon sa lalong madaling panahon. Sige po, gusto ko po kayong pasalamatan, Sultan, sa pagsama sa amin. Ikinagagalak ko po, salamat sa pag-imbita sa akin.